Ayos ka lang ba? Tanong ni Denver kay Angeline na makalapit siya rito. Ang mga bata pinasamahan na muna niya kay Sofia at kay Lydia na bumalik sa loob ng arcade. Bumuntong hininga naman si Angeline bago tumingin kay Denver. Ayos lang naman ako, Denver. Pasensya ka na kung di ko pa talaga kayang harapin ang iyong ina, sagot ni Angeline. Naiintindihan kita, Angeline. Pasensya ka na rin dahil wala akong kaalam-alam sa ginawa sa'yo ni Mommy noon. Sorry, sagot ni Denver. Naiintindihan kita, Denver. Masakit lamang talaga sa part ko na napagbuhatan niya ako ng kamay nang di man lang pinakikinggan ang paliwanag ko kaya pasensya ka na talaga, sagot ni Angeline. Akong dapat humingi ng pasensya sa iyo, Angeline, dahil masyado kami nagpabulag ng mga panahon na yon at di kami nakinig sa paliwanag mo. Sagot pa ni Denver at sa kanya niyakap si Angeline at tinalikan sa ulo. I'm sorry, Angeline, dagdag pa niya habang nakayakap siya rito. Gumanti naman ang yakap si Angeline kay Denver at bahagya na lang siyang napangiti dahil pakiramdam niya ligtas siya sa mga bisig ni Denver. Matapos maglaro ng mga bata, nag-shopping din ang mga ito. Inayaan naman ni Denver na kumuha ang mga bata ng mga gusto nila, pati na rin sina Lydia at Sofia, pinag-shopping na rin ni Denver. Kahit sinasaway na ni Angeline sa Denver, dahil masyado nang naspoil ng mga bata, laging sinasagot ni Denver na gusto lamang niyang bumawi sa mga bata, kaya hayaan na lang daw muna siyang makabawi sa mga ito. Kahit tutol si Angeline, hinayaan na lamang din niya ito dahil malakang gusto talagang makabawi ni Denver sa mga bata at hindi talaga papapigil ito. Ikaw, bakit di ka kumuha ng mga kailangan mo? Don't worry, ako naman magbabayad ng lahat ng bibilhin ninyo. Sabi ni Denver kay Angeline dahil nanatiling nasa tabi niya lamang ito at hindi kumukuha ng mga kailangan niya. Hindi na kailangan. Marami pa naman akong mga gamit at di ko pa naman kailangan ng mga bagong gamit. Sagot ni Angeline kay Denver. Napapangiti na lamang si Denver dahil di pa rin nagbabago si Angeline hanggang ngayon. Hindi pa rin talaga to maluho sa sarili at kung ano lamang kailangan, yun lamang ang bibilhin. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung may magustuhan ka dyan, kunin mo na lang. Sagot ni Denver dito. Humawak naman si Angeline sa braso ni Denver, tsaka sila nagpatuloy sa pagsunod sa kambal, na tuwang-tuwang mamili ng bibilhin nilang mga damit. Matapos mga kapamilya ng bibilhin nila ang mga bata at si Nanay Lydia ay agad na rin namang binayaran ni Denver ang pinamili ng mga ito. Matapos noon sa isang restaurant na nasa mall na iyon na lang din, sila kumain ng dinner dahil ginabi na talaga sila sa kanilang pamamasyal. Pagkatapos kumain, diretso uwi na rin sila kaagad. At habang nasa biyahe, nakatulog na nga ang kambal dahil sa sobrang pagod ng mga ito. Kaya naman binuhat na lamang sila ni Angeline at Denver hanggang sa loob ng unit nila. Salamat sa pagpapasaya sa mga bata, sabi ni Angeline kay Denver nang sila na lamang dalawa ang naroon sa sala. Agad na rin kasing natulog si Nanay Lydia dahil napagod din daw ang mga to, dahil hindi din naman daw kasi sanay ang mga tong gumala ng gumala. Hindi mo kailangan magpasalamat, Angeline, dahil kung tutuusin kulang pang lahat ng yon sa mga taong hindi ko sila nakasama dahil sa kagaguhan ko, sagot ni Denver. Di naman nakaimik si Angeline at nanatiling tahimik to. I'm sorry, Angeline. Alam ko kung gaano ko naging gago noon, kaya hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo ng paulit-ulit. Totoong pinagsisisihan ko ang ginawa ko noon, sabi pa ni Denver. Tumigil ka na nga. Huwag mo na lang ipaalala sa akin kung paano ka naging gago noon. Nakaismen na sagot ni Angeline kay Denver. Napangiti naman si Denver dahil ang cute lang tignan ni Angeline sa ganong itsura. So, pinapatawad mo na ba talaga ako? Tanong pa ni Denver. Inirapan naman ni Angeline si Denver. Talaga bang tinatanong mo yon ngayon? Matapos mo kung makuha ulit kagabi? Naniningkit ang mga matang tanong ni Angeline kay Denver. Natawa naman si Denver dahil sa tinura ni Angeline. Eh di papayag ka nang magpakasal ulit sa akin? Para mabuo na ulit ang pamilya natin. Sagot ni Denver ng ngiti-ngiti pa. Bumuntong hininga naman si Angeline. Paanong kapatid ko? Alam kong humaling na humaling pa rin siya sa'yo at baka hindi niya lalo tayo patahimikin? Sagot ni Angeline dahil nag-aalala siya na baka pati ang mga bata ay madamay.
Huwag kang mag-alala, Angeline, dahil hindi ako makakapayag na masaktan ka o ang mga anak natin ng kapatid mong yon. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na lang kikilos para pagbayaran ng kapatid mo at ng kasabwat niyang nagawa nila sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil ipapakulong lang naman natin sila at hindi sasaktan, sagot ni Denver. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Angeline at bigla niyang napag-isip-isip na siguro nga tama si Denver na ipaubaya na lamang niya rito ang tungkol sa kina Angeline. Sige, ikaw ang bahala tungkol sa bagay na yan. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Pero mag-iingat ka rin dahil hindi pa natin lubos na kilala ang Paulo na yon at hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin, sagot ni Angeline. Tumango-tango naman si Denver. Pagkatapos na nito ay maaari na tayong magpakasal? Muling tanong ni Denver. Hindi ka naman atat magpakasal tayo, no? Iirap-irap na sagot ni Angeline. Siyempre, excited na akong makasama ko kayong muli ng mga bata. Alam mo ba, simula nang malaman ko na meron tayong mga anak, palagi kong dinadalangin na sana magkasama-sama na ulit tayo, na sana mamuhay tayo ng maayos na magkakasama, sagot ni Denver. Napangiti naman si Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Salamat, Denver, sa pagmamahal na binibigay mo sa amin ng mga bata. Sana'y matapos na nga tong problema natin na to para naman mamuhay na tayo ng tahimik, sagot ni Angeline. Soon, magiging maayos ng lahat. Basta magtiwala ka lang sa akin. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata at hindi ko hahayaan na may manakit sa inyo. Sagot ni Denver at sa kanya hinalikan sa ulo si Angeline. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. I love you, Angeline. Sabi pa ni Denver at sa kanya hinalikan si Angeline sa labi nito. Banayad lamang kanyang paghalik nung una hanggang sa maging mapusok na naman ito nang maramdamang tinutugon siya ni Angeline. Nang maramdaman ni Angeline na nagdulumikot na ang kamay ni Denver at pumapasok na to sa loob ng kanyang pang-itaas na damit, saglit siyang bumitaw sa pagkahalikan nila at bahagya pa niyang tinulak si Denver. Why? Kunot noong tanong ni Denver na halata mo sa mukha nito ang nabibitin sa kanilang ginagawa. Gabi na, mabuti pa umuwi ka na dahil may pasok pa tayo sa opisina bukas. Pagtataboy na ni Angeline kay Denver dahil alam niyang may binabalak na naman ito at akma na sana siyang tatayo nang pigilan siya ni Denver. No, ayos lang naman ako kahit di na ako pumasok ng opisina. Ako ang boss, baka nakakalimutan mo. Nakangising sabi ni Denver at akmang hahalikan niya ulit si Angeline nang iharang ni Angeline ang palad niya sa bisig ni Denver. Hep hep, tama na. Baka kung saan na naman tayo mapunta nang pahaplos-saplos at pahalik-halik mong yan. Sabi ni Angeline kay Denver habang nakaharang pa rin ang palad niya sa may bibig niya. It's okay, Angeline. Alam ko namang nagugustuhan mo rin ang ginagawa natin at isa pa gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal at gaano ko kasabik na makasama kang muli. Sagot ni Denver at agad na niyang hinawakan ng kamay ni Angeline na nakaharang sa bibig nito. At agad na sinunggaba ng halik si Angeline sa labi. Nagpupumiglas pa si Angeline pero sadyang malakas si Denver kumpara sa kanya at nadadarang na rin siya sa bawat paghalik at paghaplos si Denver kaya naman wala na rin siyang nagawa pa kundi tugunin ito dahil unti-unti na rin nagiinit ang katawan niya. Shit, hindi ko na talaga kayang pigilan to, sweetheart. Bulong pa na sinakop ni Denver. Ang salitang binitawan niya. Ang labi ni Angeline dahil di niya na kaya pang pigilan ang init ng katawan niya. Muling sinakop ni Denver ang labi ni Angeline at mula sa pagkakaupo sa sofa, dahan-dahang binuhat ni Denver si Angeline papunta sa isang silid na naroroon habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. At doon, kasabay ng mainit nilang pagtatagpo, papunta, pagdanasa ay sabay nilang narating ang rurok. Hapong-hapo naman na bumagsak sa Denver sa tabi ni Angeline. Hinila na din niya ang comforter at sa kanya nahiga ng ayos habang yakap-yakap si Angeline. Pinaunan pa niya ito sa kanyang braso. I love you, Angeline. Hinding-hindi ako magsasawa na iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Sabi pa ni Denver at sa kanya hinalikan si Angeline sa labi nito. I love you too, Denver. Nakangiti pang sagot ni Angeline kay Denver bago siya yumakap dito.
Agad na rin naman silang nakatulog na dalawa. Dala na rin ang pagod sa maghapon nilang pamamasyal kasama ng mga bata at dala na rin ang pagod sa kanilang pagniniig. Magkayakap pa silang dalawa habang walang saplot sa ilalim ng comforter dahil hindi na nila nagawa pang magbihes dahil totoong pinapaypayan na sila ng antok na dalawa. Hindi naman nangangamba si Denver na baka biglang pumasok ang mga anak nila doon at makita sila ng mga walang saplot. Dahil inilak nga niya ang pintuan ng silid na iyon pagkapasok nila kanina. Naninigurado na talaga siya kanina. Nagiinit na talaga ang kanyang katawan, kaya nang makapasok sila sa silid ni Angeline kanina ay inilak na niya talaga iyon. Alam mo ba, nakasama na ng anak mo si Angeline? Tanong ni Diana sa kanyang asawa. Pagkagaling niya kasi sa mall, dumiretso uwi na kaagad siya dahil gusto niyang makausap ang kanyang asawa kung may alam ba ito tungkol kay Denver at Angeline. What do you mean? Kunot noong tanong ni Clifford kay Diana. Nakita ko sila kanina sa mall na magkasama, sagot ni Diana. Tumangutango naman si Clifford. Ano namang problema kung magkasama silang dalawa ngayon? Mabuti ngayon para maitama na namang anak mo ang mga kamaliang nagawa niya noon sa kanyang asawa? Sagot ni Clifford sa kanyang asawa, tsaka muling tinoon ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. So, may alam ka nga? Nakataas ang kilay na tanong ni Diana. Wala akong alam, pero hindi ko naman pinapakialaman ang personal na buhay ng anak mo. Sinabihan ko lamang siya noon ayusin niyang kanyang buhay, yun lang. At kung pababalikan nila ni Angeline ang sa tingin ni Denver na magpapaayos ng kanyang buhay, mabuti ngayon dahil mabait naman talagang bata si Angeline. Sagot ni Clifford habang di man lang tinitingnan ng kanyang asawa. Ang tungkol sa mga anak nila, may alam ka ba doon? Tanong pa ni Diana sa kanyang asawa bago siya naupo sa sofa. Bigla namang natigilan si Clifford sa kanyang ginagawa. Napatingin siyang muli sa kanyang asawa. Anak, anong ibig mong sabihin? Pwede ba diretsahin mo na lamang ako kaysa bitin-bitinin mo pa ako sa mga sinasabi mo? Kunot noong sabi ni Clifford sa kanyang asawa. Nakita ko sila kanina sa mall. May kasamang dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Nakahawak pa nga sila kay Denver eh. Sagot ni Diana. Baka naman anak ng kakilala o kaibigan lamang nila ang mga bata na yun, sabi pa ni Clifford. No, hindi ako maaaring magkamali. Anak nila ang mga batang yon dahil ang batang lalaki kahawig ni Angeline. Samantalang babae naman kamukha ni Denver at ganong-ganon ang mukha ni Denver nung bata pa siya. Kaya alam kong anak nila ang mga batang yon. Paliwanag pa ni Diana sa kanyang asawa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Dahil kung anak nila ang mga batang yon, bakit hindi sinasabi ng anak mo tungkol sa mga bata? Tanong na ni Clifford. Siguro dahil sa nagawa ko kay Angeline, kaya hindi pa sinasabi sa atin ni Denver ang tungkol sa mga bata? Malungkot na sagot ni Diana sa kanyang asawa. Napabuntong hininga naman si Clifford dahil kahit siya ay nagalit sa kanyang asawa nang malaman niya ang ginawa nito kay Angeline noon. Masyado kasi itong nagpadalos-dalos at di man lang pinakinggan pa si Angeline ng mga panahon na yon. Siguro naman, magiging aral na yan sa'yo ngayon na huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon mo, sabi ni Clifford sa kanyang asawa. Hindi naman nakaimik si Diana at napayuko na lang siya ng kanyang ulo dahil guilty talaga siya sa nagawa niya noon kay Angeline. Hayaan mo, tatawagan ko si Denver. Pero hindi natin masisisi sina Denver at Angeline kung ba't ayaw pa nilang ipakilala sa atin ng mga bata. Hintayin na lamang natin kung kailan nila ipapakilala ang mga apo natin. Dagdag pa ni Clifford. Napabuntong hininga naman si Diana. Gusto ko sana silang yakapin kanina kaso nahihiya ako kay Angeline. Siguro nga tama ka. Nahintayin ko na lamang kung kailan sila ipapakilala sa atin ni Angeline. Sagot ni Diana, saka ito nagpa siyang pumunta muna sa kanilang kwarto. Pagkaalis ni Diana, agad na kinuha ni Clifford ang kanyang phone at agad denial ang number ni Denver pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. Nakailang dial pa siya rito pero hindi talaga nito sinasagot ang kanyang tawag kaya naman napabuntong hininga na lamang siya. Naisip na lamang ni Clifford na siguro nga hindi pa handa si Angeline na ipakilala ang mga bata sa kanila.
Kaya naman maghihintay na lamang sila kung kailan nga nito ipapakilala ang mga bata. Pero sa isipin na meron na ngang anak sina Denver at Angeline, napangiti na lamang siya dahil meron na pala silang mga apo at mukhang kambal pa nga ata ang mga ito. Bigla tuloy siyang na-excite na makilala ang mga to dahil matagal na nilang gustong magkaapo. Kinabukasan, pagkagising naman ni Denver, kinuha niya ang kanyang phone at napakunot na lamang ang noon niya na makita niya ang maraming missed calls ng kanyang ama. Agad din niyang denial ang number ng kanyang ama dahil baka may emergency kaya to tumatawag sa kanya kagabi. Nakailang ring pa bago sinagot ng kanyang ama ang kanyang tawag. Hello Dad, may problema po ba? Pasensya na po kayo, di ko po nasagot ang tawag ninyo kagabi. Naka-silent po kasi ang phone ko. Paliwanag agad ni Denver sa kanyang ama. Son, wala namang problema. May gusto lang sana ko itanong sa'yo kagabi kaya ako tumawag sa'yo. Sagot naman ni Clifford mula sa kabilang linya. Ano po yon, Dad? It's about Angeline. Sagot ni Clifford kay Denver. Napalingon naman si Denver sa gawin ni Angeline na natutulog pa rin sa tabi niya. Napabuntong hininga naman si Denver bago siya sumagot sa kanyang ama. Dad, pwede po ba mamaya na lamang po tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan? Sagot ni Denver dahil hindi pa nga pala niya nakakausap si Angeline ng masinsinan kagabi. Mas nanaig kasi ang init ng katawan niya kesang kausapin mula si Angeline tungkol sa mga bagay-bagay. I understand, son. Maghihintay kami kung kailan kami muling handang harapin ni Angeline. Sagot na lamang ni Clifford. Thanks, Dad. Don't worry. Pupunta po ako mamaya sa office mo. Sagot ni Denver bago niya pinutol ang tawag nila. Muli, napalingon si Denver sa gawin ni Angeline at nagulat pa siya dahil gising na ito at titig na titig sa kanya. Good morning. Nakangiting bati ni Denver kay Angeline tsaka niya to ginawaran na magaan na halik sa labi. Good morning din. Nakangiting bati rin naman ni Angeline kay Denver. Sinong kausap mo? Tanong pa ni Angeline. Si Dad yun. May tatanong daw siya sa akin tungkol sa'yo. Siguro nabanggit na sa kanya ni Mommy ang tungkol sa nangyari kahapon. Sagot ni Denver. Tumangutango naman si Angeline kay Denver. Angeline, alam ko nasaktan ka ni Mommy noon at ako na ang humihingi ng pasensya sa nagawa niya. I'm sorry dahil sobra-sobra palang pasakit na nagawa namin sa'yo noon. Sabi pa ni Denver. Di naman na nagsasalita si Angeline dahil hindi niya alam kung handa na ba siya na makaharap muli ang mga magulang ni Denver. Di na rin niya alam kung dapat ba niyang ipakilala ang mga bata sa magulang niya at sa mga magulang ni Denver. Sandaling katahimikan naman ang namayani sa kanilang dalawa. Bumangon naman na muna si Angeline tsaka siya sumandal sa headboard ng kanilang kama at inayos pa ang comforter na nakabalot sa hubad na katawan niya. Gumaya rin naman si Denver kay Angeline at sumandal din siya sa headboard ng kama. Angeline, pwede ko bang ipakilala ang mga bata kila Mom at Dad? Tanong pa ni Denver kay Angeline. Alam mo naman kung gaano nila kagusto noon pa na magkaroon ng apo pati na rin ng mga magulang mo. Kaya kung papayag ka, ipapakilala na natin sila sa mga magulang natin? Dagdag pa ni Denver. Hindi naman kaagad nakasagot si Angeline at sandali siyang nag-isip na muna. Pero kung di ka pa handa ay hindi na ituloy ni Denver ang kanyang sasabihin na magsalita muli si Angeline. Sige, pupayag na ako ipakilala natin ang mga bata sa mga lolo at lola nila. Siguro ito na rin ang panahon para kalimutan na lang natin ang nakaraan para makapagsimula na rin tayo ulit ayusin ang sarili nating pamilya. Pagpuputol ni Angeline sa pagsasalita ni Denver. Naisip ko na kasi na hindi rin naman tayo makakapagsimula kung meron pa rin akong sama ng loob sa mga magulang natin. Dagdag pa niya. Sigurado ka ba dyan, Angeline? Handa naman ako maghintay kung kailan ka magiging handang patawarin sila. Sagot ni Denver. Oo, sigurado ako sa bagay na yan. Gusto ko na rin tahimik at maayos na buhay at hindi yon mangyayari kung may sama pa rin ako ng loob sa kanila. Sagot ni Angeline. Napangiti naman si Denver dahil sa sinabi ni Angeline. Tama. Kahit ako gusto kong maayos ang pamilya natin. Nakangiting sagot ni Denver kay Angeline tsaka niya to niyakap. Kailan mo babalak ipakilala ng mga bata?
Tanong na ni Angeline. Ikaw, kung kailan ka pwede, yun ang sasabihin ko kila Dad, sagot ni Denver. Sige na, ikaw nang bahala kung kailan mo gusto. Kahit mamaya o bukas, ayos lang naman sa akin, sagot ni Angeline. Pero may pasok pa tayo sa opisina, sagot ni Denver. Diba ikaw ang boss? Nakataas ang kilay, nasagot ni Angeline kay Denver. Bagya namang natawa si Denver dahil sa tinura ni Angeline. Yeah, I'm the boss. Sige mamaya, sa bahay nila Dad tayo mag-dinner. Tatawagan ko na lamang siya para makapaghanda sila doon, sagot ni Denver. Sa mga parents mo, kailan mo gustong pumunta doon kasama ng mga bata? Tanong pa ni Denver. Napabuntong hininga naman si Angeline. Kakausapin ko muna si Mommy bago tayo pumunta doon, sagot ni Angeline. Pagkatapos mag-usap nila Denver at ng kanyang ama na si Clifford, agad namang nagpahanda si Clifford ng maraming pagkain para sa kanilang dinner. Dahil ang sabi nga ni Denver, darating sila doon nila Angeline kasama ang mga bata ng dinner. Sobrang saya ni Clifford nang isang sabihin iyon ni Denver dahil matagal na nila na hinihiling na magkaroon sila ng apo. Doble pang saya dahil hindi lang isa ang ibinigay sa kanila ni Denver, kundi dalawa dahil kambal ang anak niyang ito at ni Angeline. Talaga? Pupunta sila dito kasama ng mga apo natin? Hindi makapaniwalang sabi ni Diana nang ibalita sa kanya ni Clifford na darating nga sila Denver at Angeline pati na ang kambal. Oo, kaya nagpahanda na ako para sa dinner natin mamaya, sagot ni Clifford sa kanyang asawa. Naku, kung ganun, kailangan ko pa munang umalis. Kailangan kong bumili na ipangreregalo ko sa mga apo natin, sagot ni Diana. Saka to dire-diretsyong pumunta sa kanilang kwarto upang magbihis at mukhang wala itong balak magpapigil. Iiling-iling na lamang na tinanaw ni Clifford ang kanyang asawa. Halata mo rin talaga sa mukha ng kanyang asawa na sabik na ito sa kanilang apo. Pagkarating nila Denver at Angeline sa opisina, agad na silang dumiretso ng uwi dahil nga pupunta sila ngayon sa bahay ng mga magulang ni Denver. Mommy, saan po tayo pupunta? Mamamasyal po ba tayo? Sunod-sunod na tanong ni Nina sa kanyang ina habang iniipitan ni Angeline ang buhok nito. Anak, di ba tinatanong niyo dati kung meron kayong lolo at lola? Tanong din ni Angeline sa mga bata. Sabay namang tumango ang kambal bilang sagot sa mga ito. Pupunta tayo ngayon sa kanila. Sabi pa ni Angeline. Bigla namang nagningning ang mata ng kambal dahil sa kanilang narinig. Really, Mommy? Makikilala na po namin ang lolo't lola namin? Sagot ni Noah sa ina. Yes, baby. Makikilala niyo na sila. Parents sila ng daddy ninyo? Sagot pa ni Angeline. Excited na po ako makilala sila, Mommy. Sabat na ni Nina. Dapat, behave kayo ha? Pagkarating natin doon magmamano kayo, tanda ng paggalang sa kanila. Pagpapaalala pa ni Angeline sa mga bata. Opo, Mommy. Magbe-behave po kami doon at hindi magpapasaway? Sagot ni Noah sa ina. Sakto naman tapos nang ayusan ng buhok ni Angeline sa Nina nang dumating si Denver. Let's go! Pag-aaya ni Denver sa kanyang mag-ina. Nagunahan naman na makalapit ang kambal sa kanilang ama. Tsaka sila humawak sa kamay nito. Napapailing na lamang si Angeline dahil sobrang lambing ng kambal sa kanilang ama. Ngayon niya napagtanto na tama nga sigurong naging desisyon niyang bigyan ng chance si Denver na makabawi sa kanila. Agad na rin naman silang umalis ng unit ni na Angeline. Di na rin naman na sumama pa sila na Lydia at Sofia dahil hindi naman na daw sila kailangan pang sumama doon. Wow, Daddy! Ito po bang bahay ng lolo at lola namin? Sobrang laki po. Manghang-manghang sabi ni Nina sa kanyang ama nang tumigil na ang kanilang sasakyan sa tapat ng napakalaking bahay. Yes, baby. Yan ang mansyon ng lolo at lola ninyo? Nakangiti namang sagot ni Denver sa kanyang mga anak. Grabe, Daddy. Ang laki po. Manghang-manghari naman na sabi ni Noah. Kids, ang bilin ko ha, behave lang kayo. Sabat ni Angeline sa pag-uusap ng mag-aama. Opo, Mommy. Sabay pang sagot ng kambal sa kanilang ina. Let's go inside. Siguradong hinihintay na nila tayo sa loob. Sabi pa ni Denver at saka siya naunang bumaba
upang pagbuksan ng pinto sina Angeline at ang mga bata. Pagkababa nila ng sasakyan, agad na rin naman silang pumasok sa loob ng mansyon ng mga Chua. Good afternoon po. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay na nakahilera pagpasok ni na Denver ng pinto. Tanging pagtango at pangiti lamang ang naging tugon nila Denver at Angeline sa mga ito. Agad din namang napansin ni Denver ang kanyang mga magulang, kaya naman lumapit na sila dito. Mom, Dad, sabi ni Denver. Denver, anak. Agad na sabi ni Diana kay Denver, saka niya ito hinalikan sa pisngi. Angeline? Nahihiyapang tawag ni Diana kay Angeline, saka siya dahan-dahang lumapit dito para bumeso. Tanging pagiti lang ang naging tugon ni Angeline dahil medyo naiilang pa siyang makarap muli ang ina ni Denver. Dito tayo. Pag-aya ni Clifford kina Denver papunta sa sala. Sumunod naman sila Denver at Angeline habang ang kambal ay nakahawak sa kamay ng kanilang ina. Anak, magmano na kayo sa lolo at lola ninyo? Sabi ni Angeline sa kambal pagkaupo nila sa mahabang sofa na naroon. Nagkatinginan muna ang kambal bago sabay na tumayo at lumapit kina Clifford at Denver. Mano po, lolo? Mano po, lola? Sabi pa ng kambal at saka sila nagmano sa mga ito at dali-dali nang bumalik sa tabi ng kanilang ina. Gusto pa sanang yakapin ni Diana ang kambal, kaso nga agad na tong bumalik kay Angeline. Angeline, kamusta ka pala? Pasensya ka na nga pala sa mga nangyari, sabi ni Clifford kay Angeline. Nagkatinginan naman sina Denver at Angeline, saka tumango si Denver. Ayos lang naman po ako. Kung maaari po sana kalimutan na natin ang nangyari noon, sagot ni Angeline sa ama ni Denver. Gusto na naming maayos muli ang pagsasama namin ni Angeline, kaya po kung maaari, kalimutan na po sana natin ang nangyari sa nakaraan, sabat na rin ni Denver. Tumangutango naman si Clifford dahil sa sinabi ng dalawa. Bigla namang tumikim sa Diana, kaya naman napatingin sila sa gawin nito.